Kahapon po ay ating ipinakilala ang mga Pinoy-Canadian na tatakbo sa halalan sa Edmonton, Alberta. Ngunit ano nga ba ang tsansa nilang manalo at ano ang kanilang plano sa pangangampanya? Narito ang report. Lumalaki na ang populasyon ng mga Pilipino sa Edmonton kaya napapanahonaan nila na magkaroon ng representasyon ang komunidad sa konseho ng syudad. Isa sa mga susubok si Nikki Gokwan na tatakbo sa ward Nakota Isga. Isa ang Nakota Isga sa mga ward na may pinakamalaking populasyon ng mga Pilipino. May mga kaibigan tayo natin, tulungan tayo. May regular po akong meeting sa mga kaibigan natin mga seniors, ano? And umiikot po tayo sa lahat ng events ron, ano, hangga't maaari. Talagang pinupuntahan ko yung mga events at magbabahay-bahay po ako. Ayon kay Gokwan, 20 hanggang 30% ng mga residente sa Nakota Isga ay mga Pilipino at inaasahan niyang dito makakakuha siya ng boto. The biggest problem that there is in the municipal election is it's very low turnout, Ron. Last time around I checked is 34% lang ang bumoboto, ano? So sa dami ng Pilipino, kung 34% lang yan, kung nasa halos 30% na Pilipino yung populasyon, kaya natin kaya natin ipanalo. Magtulungan na tayo. Pero isa sa makakalaban ni Gokwan sa Nakota Isga ay ang Pinay-Canadian na si Raja Magay. Edmonton is at kind of a crossroads right now. There's people that are struggling with affordability, growth challenges, and also, there's a lack of representation that we haven't seen before. So the ward that I'm looking to serve, Ward Nakota Isga, has the highest percentage of Filipino people compared to all the wards across the city. Unang pagtakbo pa lamang ito ni Magay at tulad ni Gokwan, umaasa rin siyang makakakuha ng boto mula sa Filipino community. Ang problema, isang kandidato lamang ang magiging konsehal sa bawat ward at posibleng mahati pa ang boto ng mga Pilipino sa pagitan ni Gokwan at Magay. And I would love if I could get, support from the Filipino community within the ward, but I also know that takes time. I don't anticipate just to get it because I am Filipino. I want to be able to work for it and really get, their confidence and feel like they can come and talk to me because I do know the issues and I know what this job entails. Mabigat na laban din ang kakaharapin ng Pinay-Canadian na si Giselle General na tatakbo sa ward ng Sipiwi Newark. Ito ang kanyang ikalawang pagsubok matapos mabigo noong halalan ng 2021. Yung first attempt ko po noong 2021, actually, from what I've heard, very respectable performance daw po yun kasi first time ko po at tumakbo po ako, kinakalaban ko po yung incumbent. Ang naging resulta po, second place po ako sa incumbent. So 10,000 votes po siya, 5,000 votes po ako. At saka noong 2021 po, medyo mas mahirap pong mangampanya kasi po yung COVID. Marami anya siyang natutunan noon at umaasang makakuha rin ng suporta mula sa Filipino community. Marami po ako nasabihan na pag tumakbo ka ulit, malaki ang pagkakataon na manalo ka. At last week po, nalaman po namin na yung incumbent, hindi po siya tatakbo po ulit. So, open race po dito because yung votes po na nakuha ko last time, very promising po. Malaki po ang pagkakataon na baka manalo po ako sa ngayon. Ang bagong tayong Pinoy Political Party na Katipunan 2.0, ilalaban naman si Manny Bautista sa Ward Garihio, kung saan malaki-laki din ang populasyon ng mga Filipino-Canadian. This is the most Filipino kasi dito po is 20 ang restaurant, tapos almost 25 ang Filipino churches, from Catholic to Protestants. Anya, nasa 30% ng populasyon ay mga Pilipino at kung siya'y susuportahan, malaki ang kanyang tsansang manalo. Gamitin natin yung resources ng pamahalaan nang sa ganun, palakasin natin yung representasyon. Dahil kung mas marami tayong representative, mas maraming mag-articulate ng mga ideas at concern ng mga Pilipino. Para sa mga kandidato, ang kampanyang ito ay hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Filipino community. Umaasa na sila'y maging halimbawa na kaya ng mga Pinoy na mamuno sa kanilang mga komunidad saan man dito sa Canada.